niya alam kung gaano katagal nang bumukas ang pinto at niluwa noon si Rod. Nagsalita ito. "Sarah, narito ng iyong ama sa ospital." Bigla siyang tumayo, ang mga kamay at paa niya'y malamig. Dinala siya ni Rod papunta sa treatment room. Binuksan ang puting pinto at nakita nilang nakaupo si Rogelio sa kama para sa ilang test. Tinitingnan siya ng doktor sa mata. Nakaupo siya ng tuwid. Medyo malabong mata, ngunit maayos ang pakiramdam. "Papa," lumuha agad si Sarah nang makita ang kanyang ama at nilapitan to ng may mga matang pula. "Anak ko." Hawak ni Rogelio ang kamay ng kanyang anak. Sa ngayon malabo pang kanyang isipan at marami siyang hindi matandaan. Ngunit natatandaan pa rin niyang si Sarah ay kanyang anak. "Papa, hindi ka ba nasaktan?" Tinitingnan ni Sarah ang mga sugat sa katawan ng kanyang ama gamit ang mga mata. Umiling ang ulo ni Rogelio. "Wala nang masakit sa akin, pero bakit mo ako dinala dito? Ang daming taong tumitingin sa akin araw-araw. Hindi ko gusto yon." Naintindihan ni Sarah kung anong sinasabi ng ama. Nasasaktan siya, ngunit hindi niya kayang ipaalam ang buong katotohanan sa kanyang ama para hindi ito mag-alala. Matapos huminga ng malalim, mahina niyang sinabi, "Pasensya na papa, medyo abala lang ako kamakailan, kaya't pinakiusapan ko na lang iba na mag-alaga sa iyo ng ilang araw." "Hindi ko gusto doon, hindi nila ako pinapayagang lumabas ng bakuran." Nagkwento si Rogelio sa anak. Inilalak siya sa kwarto at 2 beses lang siyang pinapakain sa isang araw kaya't lumiit siya ng husto. Nang marinig ni Sarah ang pinagdaanan ng kanyang ama, muntik na siyang umiyak. Pinigilan niyang kanyang luha at niyakap ang kanyang ama. "Wala nang masamang mangyayari sa iyo ngayon papa, hindi na kita paalagaan sa iba." Pinakalma niyang kanyang ama na matagal at unti-unting kumalma sa Rogelio. Para siyang batang kailangang alagaan at pagaanin ng loob. Masama ang pakiramdam ng matanda nitong mga nakaraang araw. Hindi siya kumakain ng maayos kaya't naging medyo mahina siya. Inayos ni Rod ang nutritional injection para kay Rogelio. Nahiga na ito sa kama ng ospital at hindi na malayang nakatulog. Pumunta si Sarah sa opisina ni Rod matapos makitang natutulog na ang kanyang ama. Pinagbigay alam sa kanya ni Rod ang kondisyon ng kanyang ama. Wala namang seryosong problema, medyo kulang sa nutrisyon at may hindi magandang kalagayan sa emosyon. Ngunit kailangan lang niyang bigyan ng pansin ng mood nito sa mga susunod na araw. Tumango si Sarah kay Rod. At sa wakas, na-relax na rin ang kanyang tensyonadong isipan. Ang mga ulap ay naghiwalay at ang buwan ay nagniningning. Ito nang pakiramdam niya sa mga sandaling iyon. Para itong lumabas mula sa dilim at makarating sa lugar kung saan sumisikat na ang araw. Para ang trahedya isang ulap na naalis mula sa kalangitan. "Nakakahinga ka na ba ng maluwag?" tanong ni Rod habang inabutan siya ng baso ng tubig. "Oo," tugon niya at ininom ang tubig. Kayo ba ni Zephyr, okay na?" tanong ulit nito. Natahimik siya nang marinig yon. Hindi pa talaga niya naiisip ang lahat. Sa totoo lang, wala talagang kahit anong namagitan kay Zephyr at kay Marie Chris. Lahat ng ginawa niya para kay Marie Chris ay bilang ganti sa kabutihang ipinakita ng kanyang ama kina Zephyr. Lalo na sa ama ni Zephyr na si Tito Brandon. Mababang tinig ni Rod na parang nangungumbinsi. "Kitang-kita ko na ikaw lang ang tao na gusto niya mula umpisa hanggang ngayon." Walang isinagot si Sarah kay Rod. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi pa niya naisip ng mabuti ang lahat at ayaw niyang magsalita ng hindi pa sigurado. Matapos mabigyan ng nutritional injection si Rogelio, maaari na siyang umuwi. Inalalayan niyang kanyang ama at sinama sa bahay nila sa Cavite sakay ng taxi. Pagdating nila sa bahay, walang tao. Dahil sa mga problema nila sa pinansyal, pinatanggal ng mga katulong. Si Sarah na mismo nagluto ng hapunan para sa kanyang ama. At dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng emosyon nito, patuloy niyang minamatyagan ang galaw nito. Hindi siya nakakahinga ng maluwag hanggang sa makita niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ama. Pumunta siya sa kanyang kwarto para maligo at pagkatapos ay nahiga sa kama para matulog. Ngunit hindi niya alam kung bakit kahit na anong gawin niyang posisyon, hindi siya makatulog. Tumingin siya sa kanyang cellphone, pasado 11:00 na. Ngunit wala pang tawag o mensahe man lang siyang natatanggap. Kinagat niyang kanyang labi at nakaramdam ng hindi may paliwanag na hiya. Ayaw niyang siyang unang maghanap kay Zephyr. Gusto niyang ito mismo unang maghanap sa kanya. Hawak niya ang kanyang telepono habang nakatulala. Biglang tumunog iyon at nagpagising sa kanyang tulalang diwa. Bumalik siya sa kanyang mga ulirat at nakitang pangalang nag-a-appear sa kanyang screen. Zeus na kumikislap pa yon, agad na gumana ang kanyang pakiramdam. Medyo kinilig siya ng konti.
Ayaw man niyang aminin subalit yun ang katotohanan. Hello, mahina niyang sagot. Pigil na pigil ang kanyang sarili na ipakita ang kanyang emosyon. Natutulog ka na ba? Tanong ni Zephyr mula sa kabilang linya. Hindi pa, kakapahinga ko pa lang kay Papa. Hinintay ko pa siyang makatulog. Alam mo naman, balisa pa siya. Hindi niya malaman kung anong sasabihin. Binanggit na lang niyang nangyari ngayong araw. Mabuti at okay ka na. Pagkatapos nito, tumahimik sila. Matapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ulit si Zephyr. Bakit hindi ka nagpunta sa akin kanina para makita ko bago ka umalis? Ako ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Mahina niyang wika. Parang wala namang dahilan para makita ka. Paanong wala namang dahilan? Hindi ba't asawa kita? Natural lang na pumunta ka sa akin at makita ako. Nangalumbaba siya sa narinig buhat dito. Kailan mo ko naging asawa? Nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso. Sabi mo kasi pwede na kitang ligawan ulit. Kailan ko sinabi yon? Nagkukunwari siyang walang maalala at pigil ang isang ngiti na nais kumawala sa kanyang labi. Naalala ko yun nung nahihirapan ako dahil sa pagsabog. Napatingin si Sarah sa kanyang screen. Naalala pa pala nito yon. Pinagdiinan ni Sarah ang kanyang hininga at mahina niyang sinabi, inaalo lang kita noon para wag kang matulog. Ano man ang iniisip ko naman na seryoso ka. Tumawa si Zephyr ng bahagya. Pag gumaling ako, pwede pa kitang ligawan? Wala nang nasabi si Sarah sa lalaki. Baka nga hindi na gustong tumanggi ng kanyang puso. Huwag ka nang pumunta sa ibang bansa, pwede ba? Pakiusap ni Zephyr kay Sarah. Natatakot siya na mawala ito sa kanya ng tuluyan dahil wala nang bisang kanilang kasal. Ngunit si Sarah ay nanatiling tahimik. Nagsalita siya ulit. Ang kalagayan ng iyong ama ngayon, malamang hindi na siya angkop na magpunta sa ibang bansa. Kapag nangyari yon, araw-araw ka na magtatrabaho at ang iyong ama ay mag-iisa sa bahay. Parang isang bata siya ngayon, hindi kayang alagaan ng sarili. Mag-isa at madali siyang magkaroon ng mga problemang emosyonal. Manatili ka na lang sa Pilipinas. Magpapadala ko ng tao para alagaan ng iyong ama. Bahagi ako ng pananagutan sa kalagayan niya ito. Mag-aayos ako ng mga pinakamahusay na doktor at nursing home para sa kanya. Kung mamimiss mo siya, maaari mo siyang bisitahin araw-araw. Kahit narito ka sa Pilipinas, maaari ka rin magpatuloy sa iyong design work na gusto mo. Hindi kita hadlangan sa anumang gagawin mo sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, hindi siya nakarinig ng sagot mula sa babae sa mahabang panahon kaya tinanong niya ito ulit. Ayos lang ba yon? Tahimik si Sarah ng ilang sandali. Pero maraming masyadong kalaban dito sa Pilipinas. At pakiramdam ko, hindi ako ligtas. Magagawa kitang protektahan. Tugon ni Zephyr sa kanya. Isa pa, paano mo malalamang makakaligtas ka sa mga taong yon kung aalis ka? Paano kung nagutos na sila ng mga tao parang mag-ambush sa ibang bansa? Napaisip si Sarah sa sinabi nito at hindi nagsalita. Oo, hindi niya pa naisip ang posibilidad na ito. Si Aurora ay sobrang galit sa kanya at baka nga mag-utos ng mga tao para patayin siya sa Amerika. Ano bang klaseng buhay ang gusto mo? Tanong ni Zephyr na parang natatakot ito na hindi siya pumayag kaya't pinilit niyang kumbinsihin. Sabihin mo lang, gagawin ko lahat para mapasaya ka. Nakiusap to, nakikisuyo. Nagpapakumbaba, nasa isang magulong kalagayan si Sarah ngayon. Ayaw niyang mahalin ulit ito pero ang magpunta sa ibang bansa ay maaaring hindi ang pinakamagandang desisyon para sa kanilang mag-ama. Sa huli piniga niyang kanyang labi at sinabing, gusto ko lang makasamang papa ko ngayon at mamuhay ng maayos. Walang problema, maaari kang tumira kasamang papa mo sa Cavite. Hindi na kita pipilitin na bumalik sa bahay natin. Naunawaan ni Zephyr ngayon na si Sarah isang tao na mas kailangang pakiusapan kaysa pilitin. Noong nakaraan natatakot siyang mawala ito kaya pinilit niya, pinagsabihan at hindi ito pinayagang umalis. Pero kalaunan hindi lang nawasak ang kanilang relasyon kung hindi napunta pa ito sa isang dead end. Nang mag-reflect siya, naisip niya na baka kailangan niyang matutong igalang ito at muling manumbalik ang puso nito na dating pagmamay-ari niya. Siya ang klase ng babae na kailangang alagaan at palambutin. Kung mas pinipilit siya, mas gusto niyang tumakas. Mag-iisip pa ako, sagot ni Sarah. Sa totoo lang, bahagya na siyang nahulog, ngunit ayaw niyang aminin. Kung ganoon, pupuntahan mo ba ako bukas? Tanong ni Zephyr. Nagatubili siyang sumagot ng ilang segundo. Sige, mag-iisip ako. Pupunta ako kapag may oras. Pumunta ka bukas ng hapon. Mag-aayos ako ng tao para pumunta dyan at talagaan ng papa mo. At magpapagawa ko kay Aling Lydia ng mga pagkain na gusto mo. Hindi pa siya pumapayag pero ito na mismo nag-aayos. Naramdaman niya na ito ay masyadong matigas ang ulo. Paano nito malalaman kung pupunta talaga siya?
Ngunit pakiramdam niya ay may kakaibang tamis sa kanyang puso. May kilig, ngumiti siya at ibinaba ang telepono nang hindi na sumagot pa. Matapos ibaba ang telepono, talagang gumaan ang kanyang pakiramdam. Pumikit siya at mabilis na nakatulog. Kinabukasan, si Rogelio ay nagpapainit sa araw ng bakuran. Relax na relax ito, kaya't nakaramdam ng ginhawa si Sarah at nagtungo sa kusina upang maghanda ng almusal. Habang nanggugupit siya ng broccoli, hindi niya maiwasang maisip na hindi gusto ni Zephyr na kumain ng gulay, kaya't nagpatuloy siya sa paggupit ng isang buong broccoli. Maghahanda sana siya ng almusal para sa kanila ng papa niya, pero hindi niya namalayan na napakarami na pala niyang nagawa. Sa huli, wala siyang nagawa kung hindi magsabi. Ang dami ko nang nagawa, masyado ako nag-enjoy. Dadalhin ko na lang ito kay Zephyr. Kumuha siya ng isang insulated lunchbox. Pinuno ng rice balls at umakyat upang pumili ng isang light purple na damit na gawa sa cotton. Nang maayos ng lahat, dumating ang bagong kasambahay nila mula kay Zephyr. Binili na niyang kasambahay na bantayan ng kanyang ama at pagkatapos ay umalis na siya dala ang lunchbox. Pagdating sa pinto ng kwarto ni Zephyr, maingat niyang inayos ang buhok sa tabi ng kanyang noo. Bago mahinahong itulak ang pinto at pumasok, ngunit pagkapasok niya, nakita niyang nandoon si Clara. Binabasa nitong medical record ni Zephyr at natutulog naman ng lalaki at hindi gumagalaw. Matapos basahin ang medical record, ibinaba ni Clara ang kanyang ulo at tahimik na pinagmamasdan ang magandang mukha ni Zephyr. Nararamdaman ni Sarah na parabang hahalikan ito ni Clara at parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Matigas niyang tanong, "Anong ginagawa mo dito?" Lumingon si Clara at nakita si Sarah. Isang mabilis na pagkailang ang mababanag sa mga mata niya, ngunit agad din niyang tinakpan yun. "Nandito ako para alagaan si Mr. De Vera," sagot niya. "Aalagaan siya? O tinatangkang akitin mo siya?" Diretsong tanong ni Sarah kay Clara. Hindi niya maintindihan si Zephyr. Hindi ba't sinabi nitong gusto siyang ligawan nito? Bakit pinayagan nitong dumating si Clara para mag-alaga dito? "Napansin ko lang na may duming mukha ni Sir, kaya gusto ko siyang punasan." Paliwanag ni Clara sa kanya. Malupit na inutusan niya to. "Lumabas ka. Nandito ako para alagaan si Sir." Tumanggi si Clara na umalis. Tumawa ng malamig si Sarah. "Inuutusan kita na lumabas. Labas!" Sabay turo niya sa pintuan. Ayaw sanang umalis ni Clara. Pero ayaw niya magtagal sa sitwasyong ito at magmukhang matabil sa harap ni Sarah, kaya tinignan niya si Zephyr. Nakita niyang nakapikit ito bago siya tuluyang lumabas. Pagkatapos umalis ni Clara, isinara ni Sarah ang pinto. Nang bumalik siya sa may kama, nakita niyang nakaupo si Zephyr at nakatingin sa kanya ng may matalim na mata. Wala ni isang bakas ng pagkaantok. Nagulat siya sa nakita. "Gising ka na?" Tahimik lang si Zephyr. Naglakad siya palapit dito at may konting galit sa kanyang mga mata. Bigla siyang hinila ng lalaki upang yakapin. "Hindi naman ako tulog." Nagulat siya sa narinig. "Hindi ka pa natutulog? Anong ginagawa mo kanina?" Tumakas si Rexon. Gusto kong masubaybayan si Clara para makita at matukoy ko kung nasan siya. Maayos na sagot ni Zephyr. Dito lang napagtanto ni Sarah na si Clara pala'y tauhan ni Rexon. Napaisip siya sandali bago nagsalita. Spy pala siya ni Rexon? Oo, napatigil si Sarah kaya pala ganun. Pero hindi ko ina-expect na magsiselos ka dahil sa kanya. Masayang tinawanan ni Zephyr si Sarah at hinigpitan pang pagkakayakap sa babae. Pinatunayan nito na may pakialam pa rin ito sa kanya. Niyakap siya ni Zephyr ngunit siya'y medyo nababahala kaya't ipinaliwanag niya kung anong kanyang nararamdaman. "Hindi ko lang siya gusto kaya't sinabi ko yun sa kanya. Huwag mo nang ipaliwanag. Alam ko may malasakit ka pa rin sa akin." Hawak siya ni Zephyr sa harapan nito na tila nilalambing siya. Bahagyang kumilos ang mga pilikmata niya. Mahahaba at itim. Hindi niya alam kung anong sasabihin at hindi niya magawang tumingin sa mga mata ng lalaki. Mahalata nitong kanyang nararamdaman. Sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, tinitigan ni Zephyr ang kanyang nakakaakit na mga labi at sinabing, "Ang usapin tungkol sa Loizaga Group ay aksyonan na ngayon." "Ha? Aakayin ng aming kumpanya ang inyong kumpanya. Simula bukas magiging isang subsidiary ng De Veras ang Loizagas at tataas muli ang stock nito. Sa hinaharap, hindi mo na kailangang pamahalaan ng kumpanya. Magpapadala ako ng isang team upang pamahalaan ng kumpanya. At ikaw ay makakatanggap na lang ng dibedendo kada taon." Nagsimulang kumabog ang puso ni Sarah sa narinig. Handa naman tong tulungan siya. Ganun ba siya kamahal ng lalaking ito? Sa ganitong paraan, hindi malulugi ang mga shareholders. At dahil sa malakas na pagpasok ng De Vera Group, hindi na sila isiping pabagsakin ng ibang kumpanya. Kung ganun, si Aurora,
Ito ang isyong pinakamahalaga sa kanya ngayon. Ang mapanagot ng babaeng ambisyosang yun. Si Aurora ang nagbunyag ng balita tungkol sa pagkakasakit ng kanyang ama at nagdulot ng krisis sa kanilang kumpanya. Kaya nararapat lang naman siguro na pagbayaran itong lahat. Sumagot sa kanya si Zephyr. Nagpadala ko ng tao para mag-imbestiga sa usaping yan. Si Aurora ay kasalukuyang sumusunod sa isang matandang lalaking si Dario Argente. Nais nilang pabagsakin ng Loizaga Group at bilhin to sa mababang presyo kapag nalugmok na. Dahil magandang AI development project ng kumpanya at ang layunin nito ay ang proyektong yun. Ngunit nang mabubuhay muli ang Loizaga Group, kailangang magbayad si Dario ng malaking halaga dahil nangungutang siya ng mga securities upang bilhin ang pagbaba ng Loizaga Group. Ibig sabihin, kung tataas ang stock ng Loizaga Group, malulugi si Dario at habang tumataas ito, lalong malulugi ang matandang lalaki sa loob ng 2 araw. Malulugi siya at maghihirap. Itong huling sinabi ni Zephyr sa kanya, tahimik si Sarah ng ilang saglit at biglang nagpasalamat sa dating asawa. Salamat, kung wala ito, patay ng Loizaga Group. Ngunit dahil kay Zephyr, muling nabuhay ang Loizaga Group. Mula ngayon ito'y magiging bahagi ng De Vera Group. At si Sarah isang simpleng shareholder na lang. Sa tingin niya, mabuti na to. Hindi lamang katiyakang kita na lang ang makukuha dito. Kung hindi na kailangang gumugol ng maraming oras sa pamamahala ng kumpanya. Hindi lang para sa'yo, marami rin akong kikitain sa pagtulong sa inyo. Isang negosyante si Zephyr at kumilos siya dahil may halagang pamilya Loizaga para sa kanya. At si Sarah, ang babaeng pinakamamahal niya. Sa huli ang mga ari-arian ni Dario Argente ay halos magiging pag-aari na ni Zephyr. Kapag bumagsak si Dario, delikado si Aurora. Malamang ay may mangyayaring masama sa babae. Kinagabihan, tumawag si Ernesto upang magpasalamat sa kanya. Sarah, ang De Vera Group ay nagpadala ng mga tao para ayusin ang kumpanya. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung hindi kami ang nasa mga ika-7 dekada na ay maghihirap sa aming pagtanda. Medyo nahihiya si Ernesto habang nagsasalita. Noon kasi pinipilit nila si Sarah makipagbalikan kay Zephyr. Dahil kung hindi, mawawalan sila ng kabuhayang lahat. Wala yun. Sa harap ng pag-aalala ni Ernesto, medyo kalmado na si Sarah. Ang mga kamakailang kalamidad sa kanyang buhay ay nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng init at lamig ng tao. Mas naging matatag na siya at hindi na malulungkot para sa ibang tao. Wala nang masabi si Ernesto nang marinig ito, kaya't nagtanong na lang siya, "Kamusta ang iyong ama?" Maayos naman siya." "That's good, Sarah. Kami lahat sa kumpanya. Nais namin ang kaligayahan niyo ni President De Vera." Nag-isip saglit si Ernesto bago nagsalita. Biglang napagtanto ni Sarah na tinawagan siya ni Ernesto dahil natatakot ang ma-offend siya. Dahil bumalik siya kay Zephyr at ngayon ay nag-aalala ng lahat sa Loizaga Group na baka na-offend nila siya. Kaya't nagsisimula silang maghanap ng mga pagkakataon upang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Huminga siya ng malalim sa kanyang isipan at malumani na nagsalita. "Wala yon. Hindi naman ako nagagalit sa inyo. Tumaas ang stock price ng kumpanya at natuwa si Sarah na nangangahulugang hindi mawawalang negosyo ng kanyang ama. Habang iniisip ito, tinitingnan niya si Zephyr. Nasisinagan ito ng araw mula sa bintana at tinitingnan ng mga dokumentong pinadala ni Mr. Jack. Mukha siyang tamad na tamad at walang pakialam. Parang tinatabunan nang kumikinang nagintong itsura ng lalaki. "Halika," napansin itong tumitingin siya. Kaya ibinaba ni Zephyr ang mga dokumento at tumingin sa kanya. Nagulat siya saglit, kumindat at lumapit. "Anong meron?" Hinawakan itong kanyang maliit na kamay at ngumiti ng malumanay. "Itinutok mong mga mata mo sa akin kanina. Na in love ka ba sa aking kagapuhan?" "Hindi." Napataas ang kanyang kilay pagtanggi. "Nagpapasalamat lang ako sa iyo kaya ako nakatingin." "Over naman ang mai-in love." "Bakit?" Tinaas ni Zephyr ang kanyang kilay. "Anong bakit?" Napakunot ang noo ni Sarah na parang hindi ito naintindihan. "Bakit ka nagpapasalamat?" Hinalikan nitong kanyang maliit na kamay. Sumagot siya dito. "Tumanggap ako ng tawag galing sa kumpanya kanina. Sinabi nila nagpadala ka ng tao para sa acquisition. Nagsimulang tumaas ang stock ngayong araw. May kinita rin naman ako." "Walang anuman. Sa huli, ang Loizaga Group ay may halaga para iligtas." "Oo nga," tumango siya tapos ay tumahimik. Pinisil ni Zephyr ang kanyang maliit na kamay. Medyo nakaramdam ng sakit si Sarah sa lakas ng pisil nito sa kanyang kamay. Tumingala siya kay Zephyr at natagpuan ng malalim niyang mga mata. Nakaramdam siya ng konting hiya. "Magsi-CR ako," anito.
Wala siyang ibang naisip at tinulungan ito. Kaya mo bang maglakad ngayon? Oo, tumayo si Zephyr, itinagilid ang buong katawan sa kanya, niyakap ang kanyang leg at sinabi ng malambing, maayos naman ang mga buto ko pero madami ng sugat sa balat ko. Jeez, ang bigat mo, kunot noon niyang sabi. Tumingin si Zephyr sa kanya. Nalukot na mukha at ngumiti. Pumasok silang dalawa sa CR. Sinadyang hindi kumilos ni Zephyr at hindi rin kumikilos si Sarah, na nakatayo lang sa harap ng inidoro. Matapos ang ilang saglit, hindi pa rin kumilos si Zephyr. Nagtanong si Sarah, ayaw mo bang magbanyo? Bakit hindi ka pa umiihi? Tumingin si Zephyr pababa at ngumiti. Tulungan mo kong hubarin ang suot ko. Ayokong gawin. Tumanggi siya. Labis na namulang kanyang mukha sa request nito. Ikaw na lang. Hindi ko kayang abutin ng pangbaba. Ipinakita niyang kanyang brasong nakabalot ng bendahe na para bang nagmamakaawa. Tumingin si Sarah sa kanyang braso na talagang nakabenda. Hindi ba't sinabi mong maayos ang mga buto mo at marami ka lang sugat? Hindi ko yata maramdaman yung sakit nung nakahiga ako. Pero ngayon na tumayo ako, medyo nakakaramdam ako ng pagod. Nakatuon ang mga mata ni Zephyr sa kanya. Tulungan mo na ako. Napabuntong hininga siya at tinanggal ang suot nitong pang-ibaba. Nakarinig ng tunog na umaagos ng tubig si Sarah. Hindi niya ito tinitingnan. Ipinaling niya ang ulo. Naramdaman niyang hindi siya ay nababalisa. Matapos ang lahat, tumingin si Zephyr kay Sarah gamit ang kanyang malalim na mga mata. Ang leg ni Sarah ay namumula. Ang mga mata niya ay may kahihiyan at kabog ng puso. Para siyang inosenteng aso na ngumangat-ngat ng tsinelas. Ngumiti si Zephyr at bumulong sa kanyang tainga. Tapos na. Inabot niya ang suot nito at tinaas. Ang mukha niya ay nanatiling pula buong oras at hindi siya makatingin sa lalaki. Matapos ang pagbabanyo, tinulungan niyang bumalik si Zephyr sa kama. Upo ka. Tinulungan niyang umupo ito at nang itaas niyang mga mata, tumama siya sa malalim na tingin ng lalaki. Bigla niya napagtanto ang kanilang sitwasyon. Nakaramdam siya ng konting pagkapahiya kaya naisipan na lang sana niyang umalis. Subalit hinila ni Zephyr ang kanyang bewang, mas malapit na sila sa isa't isa. Natigilan si Sarah sa nangyayari at naisa ng alisin ang kamay nito. Ngunit narinig niyang parang nagpipigil to at nagbuga ng marahas na hangin. Nakabenda pa rin ang braso ni Zephyr. Nagulat si Sarah at nagmadaling tinignan ng kanyang kamay. Nasaktan ba kita? Kamusta ka? Okay ka lang ba? Walang bakas ng sakit sa gwapong mukha ni Zephyr. Tanging isang ngiti lamang ang maaninag doon. Halatang nag-aalala si Sarah at gusto na niyang pagalitan ito kaya't binulungan niya si Zephyr. Huwag mong gawing biro yan. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko lang malaman kung may malasakit ka pa sa akin. Heist, ang drama mo na. Tugon niya dito. Gusto ko nang may malasakit ka sa akin pero feeling mo nagdadrama ako? Tinitigan siya ni Zephyr ng malamlam nitong mga mata. Parang nagpapaawa. Ano kayang mangyayari ngayong handa ng pagbayarin ni Zephyr? Ang mga taong nagbalak sa kanya ng masama at kay Sarah. Ano ang mangyayari ngayong nakatakas si Rickson? Manganib kaya si Sarah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.